ang programang Patok, may oportunidad sa bawat katok. At kami pa rin ang inyong katok ngayong hapon. Ako si ka-partner Wella. At ako naman po, si ka-partner Andrea. At syempre, meron na tayong makakasamang special guest. Ang sabi, from employee to employer. Sino siya, ka-partner Andrea? Ayan, from corporate director to comfort food queen. Kilalanin natin ang cum laude graduate ng San Beda at co-founder ng trending rice in a box brand na Kanin Ko. Yan, started during the pandemic, driven by passion and heart, now growing strong with best-sellers like Wagyu rice, adobo rice, and bento meals. Pagkain. Let's welcome the inspiring woman behind the box, ka-partner Ces Pablo. Welcome sa Patok. Salamat po. Good afternoon. Meron kayo makakataon na i-greet ang inyong mga friends o mga fans? Ay, I-shout fans. out. Shout out. Sa family ko, hi. Dito ako pero hindi nyo alam. Tapos sa aming Kanin Ko family, I hope you guys are doing well. Ayun. So, pag-usapan natin itong history, kaunting history, bago na establish itong Kanin Ko. Ano yung inspiration sa likod nito? Actually, kasi nag-start kami mag-planning for Kanin Ko. Parang end of the pandemic. 2021 yun eh. So, nung college pa talaga ako, mahilig akong kumain ng isang popular brand ng same concept nung sa amin. So, rice meals na nasa box, ganyan. So, sabi ko nun pa lang, pag ako nagkaroon ng budget, magpa-franchise ako niyan. So, sabi ko dun sa business partner ko, ano kayong pwede natin gawin na pagkakitaan natin? So, siya naman kasi, meron na siyang experience sa culinary, tapos nagkaroon na rin siya ng business before. So, meron siyang ibang partners, ganyan. Sabi ko, silipin natin itong brand na ito, kung paano, kung magkano kaya ang franchising. So, nagulat kami, medyo mahal pala. So, milyones. So, out of budget, no? So, since mahilig ako magluto, kasi kami naman sa family side ko, nagbebenta talaga kami ng tosino, tapa, bacon, mga lumpiang Shanghai. So, nagpo-produce talaga kami. Kaya, tapos siya yung experience niya with culinary. Sabi ko, why don't we just build our own brand? So, yun, nag-start kami last quarter of 2021 planning. Binild namin yung menu. From ground up talaga. Tapos yun, batuhan kami ng ideas. So, meron siya dun sa menu namin. Hati talaga. So, meron dun yung from my side, meron naman yung sa kanya. So, yung parang pag nakita mo yung menu ni Kanin Ko, parang Pinoy eh. So, Japanese Pinoy. So, yung Japanese, tsaka, Western, kanya yon. Yung mga Pinoy yun yung sa akin. So, ganun yung, nangyari kay Kanin Ko. Ayun. And sabi nga nila yung logo, even the design, kayo din. Yes, ma'am. Kasi, Kung nagsisimula kayo lahat. lahat kami, posters, ganyan, conceptualization ng name, taglines, pati yung pagde-design ng aming box. Talagang kami lahat. Dalawa lang kasi kami. So, limited yung budget, ganyan. So, kailangan kung ano lang rin yung meron kami for the business. Yun lang din yung suspend namin. We cannot really overspend. So, lahat yan, from advertising, pati marketing, talagang lahat ng concept sa amin. So, meron ba kayong, nung nagsisimula ba kayo noon, meron pa ba kayong time magpahinga? Wala. Wala. Ano yung, doon sa mga walang idea paano mag-start ng business, like, ano ba dapat paghandaan? Unang-una yun nga, kailangan you set a budget. Yung realistic. Kasi like I've said, you cannot go over the budget. Kasi kung hindi, lugi na agad. So, kailangan ready ka, prepared ka na kung ano yung ititira mo for the business or ipupuhunan mo. You're ready to lose that money. Kasi ang negosyo is sugal eh. You will not know. Hindi mo malalaman kung bebenta yan or hindi. Tapos, kailangan open-minded ka. I mean, siguro may part na maging pessimistic ka rin na, ay, baka matalo. Para hindi rin masyadong masakit. So, kami ganun na, okay, let's do this. But, we will never know kung bebenta ba tayo or hindi. Pwedeng first month pa lang mag-struggle na. And surprising din, kinaganda nung nangyari sa amin. So, we were thinking na, shucks, baka week 1 pa lang talo na. And maganda yung feedback ng mga customers namin from the first week pa lang. So, even yung first month namin, biglang nag-boom agad. So, nagkaroon ng time na merong isang influencer na nag-visit. Parang after niya nag-visit,
As in, dagsayong tao sa store. Nag-start kami 20 square meters lang yung aming store. 2 lang yung staff Ano namin. yun? Commercial area? Nasa bahay? Commercial area. Commercial area siya. Pero para siya mang marketplace. So, it's a building. Pero, it's a marketplace. So, tabi namin palengke. Ganyan. Tapos, maliliit na negosyo rin. Ganyan. 2 yung staff namin. Nung dumami na yung customers, parang 5-seater lang yun. Umiiyak na Nagkagulo na. umiiyak yung cook namin. Umiiyak talaga siya na, ma'am, sir, hindi ko na po kaya. Ganyan. Kasi ang dami na. So, yun. Hanggang nag-expand kami. Kasi nga, maskip na yung kusina. Maskip na rin yung dining area. So, ganun siya nag-start. Tsaka pag sabay-sabay yung medyo mararatil yung mga Yes, ma'am. walang order, di ba? Kasi merong dine-in. Tapos, papasok pa Kasi yung iba pa online. yan, pag gutom, gusto minamadali. Madali. Di ba? Opo, Alam yan. natin yan. Isa pa yan. Kailan ba yung order ko tagal? Bilang tayo rin, pag umu-order, Oo. di ba? Lalo pag gutom ka, parang mainit na agad yung ulo mo eh. So, kailangan talaga, marunong din yung staff mo na humarap sa tao, marunong din silang magpakalma ng mga maiinit ang ulong gutom. Natural yung pag gutom di ba? Parang Yes. bilis Yan pa naman yung mahirap. irritable ka. Pinaka-irritable yan yung Oo, gutom. diba? Lalo pag umaga yung almusal, kailangan mabilisan yung pagsaserve talaga eh. Doon naman sa mga tao, paano ba yung mga values o training na binibigay mo sa kanila? Doon sa mga employees namin, kami talaga ang pinipreserve Marami namin na ba kayo is, ngayon? ngayon nasa 10 to 12 kami na staff. So, from 2 ngayon 10 to 12. Lagi naming pinipreserve is yung culture ng kanin ko. So, marami kaming cases na nag-resign or kinailangang umalis na bumabalik. So, I'd like to believe na probably we're doing something right doon sa management. So, talagang pinakikinggan namin sila. So, nagkakaroon kami ng meetings as much as possible. Kung kaya namin gawing regular na monthly meeting yan, at least mapakinggan namin yung feedback nila. Tapos, we do yung parang open door policy. Kumbaga na, okay, I can tell you everything that I want. You can tell me everything that you want. Then, ganyan. Hindi, I won't take it personally. Parang, I won't take it against you rin. Kung halimbawa, meron kang negative feedback sa management, you can tell us. Tapos kami rin ganun sa kanila. So, pagka kunwari may cases na, uy, nag-away yung ganito, yung mga staff niya. Why? What happened? Diba? So, we try to address them. Tapos, yun nga, di rin naman namin sila pinapabayaan as much as possible. Minsan, nagbibigay din kami ng mga tip. Minsan, kung kaya namin magbigay ng pang-merienda. So, yung mga ganun. Yung mga little things na I think they really appreciate. Kaya siguro, bumabalik naman din yung iba sa amin. Yan. Kasi marami kaming na-interview din ng mga owner, mga MSMEs na pinakamahirap daw na part yung pag-manage ng mga tao. Kasi Yes, iba-ibang ma'am. personality. Correct, oo. Iba-ibang background. Di ba? Totoo. Iba-iba sila ng experience. Yung iba, let's say sa amin nasa F&B, yung iba culinary graduate. Yung iba naman hindi talaga nag-aral, pero they're much more experienced. Ganyan. So minsan merong mga ego ba na hindi mo maiwasan di ba? So kailangan lang talaga is we communicate with them. Parang we also train them kung paano yung pakikisama ba sa isa't isa. Kasi they're like in a house eh. So kailangan yung mga empleyado mo knows how to take care of the business and knows how to take care of each other din. Ganyan. So, parang pamilya talaga. Oo. Kailangan yun. Kasi nararamdaman yun ng customer din. Yes. Pag Diba? merong mate na ulo, ang rule ko sa kanila, pag mate na ulo nyo, you have an excuse. You can tell me, Ma'am, I cannot go because masama ang loob ko ngayon eh. Meron akong Ay, may pinagdadaanan. Yes, meron Oo. kaming employee na kasi di ba naapektuhan yung negosyo pag ganyan eh. Yes. Papasok ka na, wala sa mood. mainit yung ulo, bukod sa malas yun. Oo. Na-absorb nung negosyo. Tapos na-absorb din nung mga clients, customers na papasok dun sa store. Ganyan. Lalo sa amin, maliit lang nalaga yung store namin. Ganyan. Lalo na sa quality ng product Tinatamaan din po. Natatamaan. Customer Correct. service. Yun. Kasi pag wala ka sa mood, tatarayan mo rin yung customer. Tapos baka yung pagluluto, tama si Pagluluto. ma'am, yung quality. Mawawala yung Pwedeng quality. nasunog na kasi mainit na ang ulo niya. Nag-break sila ng jowa niya. So, mga ganun. Nangyayari po talaga ganyan. Hindi maiiwasan. So, ano-ano ang mga ino-offer ng kanin ko? Kami is dahil kanin
kanin. Puro kanin talaga kami. So, meron kaming mixed rice. Tapos, meron din mga rice toppings. Tapos, now, meron kami mga bento boxes. And then, meron din kami mga party trays. Meron kaming a little bit of a la carte din. Ganyan, na mga karage. Ganyan. Nagutom ako sa mga video na nakikita ko. Ayun, Pero nag-uumpisa Katsudon. ba? Ano yung mga menu nilabas nyo? Marami na ba agad? Or iilan lang? Iilan lang, nag-start kami ng mas maliit yung menu. Ngayon medyo lumapad na eh. So before wala kami ng mga bento meals, wala rin kaming a la carte. More on rice toppings and mixed rice talaga. So, pero yung Wagyu, yung mga best sellers namin, ever since yun. Wagyu rice, tapos yung lahat ng variants ng seafood rice namin. So, seafood rice, seafood bagoong, seafood aligi. Yan yung mga hilig ng mga seniors namin. Yan. Parang gusto ko ng seafood bagoong. Ano yung parang, yun talaga Wagyu rice? Ano yung top 1 Wagyu rice? Wagyu rice talaga. Ever since yan, talagang Wagyu rice. Tapos, seafood, adobo. And sa mga bata, spam rice. Kahit na madali namang lutuin si spam, marami kaming customers, even yung anak ko. Hindi ko makain ng spam sa bahay. Gusto spam rice ni kanin ko. Kasi iba yung presentation na nasa box eh. Iba yung experience. Saka merong secret, may secret ingredient yung aming spam Ayun, rice. may secret ingredient. Yun. Secret nga, kaya hindi natin Secret. pwede i-reveal. Pero baka pwedeng yung secret to business success. Yan. Baka Okay. pwede yung I-reveal. ma-reveal. Oo. Siguro passion, consistency, tsaka yung culture na pinipreserve namin, the kanin ko culture. So, kasi kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, tatayo ka ng negosyo na something that you don't even know about. Tapos, hindi mo pa gusto. It's eventually bound to fail eh. Ako para sa akin lang. Although, siguro merong iba kinakaya nilang aralin. Pero iba talaga pag kunwari gusto mo, kunwari, Yes. mahilig ka magluto, magtayo ka ng something related to business. Mahilig ka mag-design, magtayo ka ng something related to design. Ganyan. So, yun yung sa akin. Kailangan nandun yung passion mo. Tapos, yun nga, yung culture, kailangan din marunong kang alagaan yung mga tao. So, hindi lang porke employer ka. Like, ako siguro dahil employee din ako eh. So, ang puso ko nasa empleyado. So, alam ko kung anong karapatan ng empleyado. Alam ko kung kailan masama yung loob ng empleyado ko. So, dapat may empathy ka rin. Na, masama po yung pakiramdam ko or meron akong pinagdadaan ng mabigat sa pamilya ko. You talk to them on a personal level. Pero not too personal naman na kailangan may boundaries pa din. Yun pa. Importante na mag-set ka ng boundaries between employer and employee. Kasi magkakaroon ng conflict if you don't. Oo. So, yun. Over familiarity. Yes. Yung mahirap minsan Over eh. familiarity. Correct. That's the term. Oo. So, yun yung ilan mga tips doon sa mga gustong mag-business. Hindi lang sa food or sa kahit ano. Yung passion. Kasi, pag wala kang passion, pag times na nahihirapan ka, give up ka na. Yes po. Pero was there a time na nahirapan ka din? Na parang, tama pa ba to? May mga Actually ganun ba ngayon, ring moment? to be honest, we're still parang trying times pa rin ito for us. We're still learning, ganyan. Siguro yung pinaka-peak ng kanin ko was 2022, 2023, and then first quarter of 2024. And then second quarter of 2024, yun na, medyo mabigat na. Because that's when we built our second branch. So, medyo nagkaroon ng financial challenges kasi hindi pala ganun kadali mag-build ng another branch. It's another head to manage. Parang it's another expense, ganyan. So, mabigat pala siya. Tapos, nagkaroon ng miscalculations. Tapos, dumaan din kami sa mga personal problems. So, parang nagkasabay-sabay. And now, we're starting to recover pa lang, actually. So, pinagdadaanan, but we're still learning, kumbaga. So, part talaga ng process yun. Part talaga Oo. ng process. May part talaga na malakas, mahina, Oh, pero laban lang. Laban lang. Lalo pag umuulan. Kasi sa amin, Oo. yung area namin is Cainta and Antipolo yung pangalawa. So, nasa flood-prone area kami. No? So, ambon lang sa amin, kakabahan na kami. So, yes. Ganun siya ka-extreme. So, yung location ng aming main branch talaga. Konting ulan lang, nagsa-stop operations pa minsan because
nagfa-flood na talaga. talaga. Flood talaga, ganyan. So, luckily, nasusurvive naman. So, nababawi sa ibang araw. So, it's not going to be okay every day. Pero, nababawi sa ibang araw. Ganon. Kasi rainy days ngayon eh. Rainy days Pero meron ngayon. naman mga online deliveries, di ba? Meron, oo. Meron naman. Hanggang saan maabot yung mga deliveries? Nakakatuwa nga kasi yung meron kaming Grab Food and Food Panda. So, sa kanila kasi meron lang parang area na serviceable area, kumbaga sila. But then, yung mga talagang taking interest dun sa brand and siguro nakikita nila sa SOCMED tapos referrals din ganyan. Umabot kami Manila, pinapalalamove nila. Yes, so they will contact us, meron na votas. Malalayo talaga. Tas nagiging regular customers namin kahit na malayo. So ginagastosan nila sa Masarap talaga. sa shake. Ang pagkain kasi Pag kahit gano'n na, malayo, di ba? tas naging regular. Hihintay, willing to wait Willing ka. to wait. Ibig sabihin, may something talaga doon sa product. Yun. Siguro, sana. Ganon nila nakikita. Kasi kung ikaw na, sample ako, gutom ako, dito na ako sa, di ba, Malapit. restaurant near you, di ba, mga gano'n, mag-research ka. Opo. Ba't ka pa doon sa Kainta na malayo? Malayo. So, meron talaga kayong ino-offer na nagustuhan din ng mga customers. Yes. Sa mga feedbacks naman, ano yung hindi mo makakalimutan na mga positive and negative? Madami-dami na, mami. Madami-dami. Yung medyo talagang ano, yung tumatak number sa one, is- top yun. one. Oo, siguro yung meron daw nakitang something na siguro it's plastic, ganyan. So, sometimes di may iwasan yun because yung, halimbawa sa amin, sa case namin, no, naka-portion-portion yung aming mga meals. So, nasa resealable plastic siya. So, maybe merong case na ay napahalo ganyan no hindi rin Napunit, napansin nung ganun. cook tapos hindi rin na quality check ganyan. So nag-post ngayon si customer. Ang masakit post sa agad social kasi media. social media wala kaming Oo. laban. Wala kang magagawa Mabilis din. ang ano Oo. yan. So napakabilis. So yan yung lagi naming pinapaalala sa mga staff na be extra careful. Yung mga yung quality lalo number one. You can never ever parang compromise yung quality. So, kahit gaano karami yung orders mo, kahit gaano karaming ginagawa mo, take time para lang ma-check kung, ay, tama ba yung order ko? Tama ba tong ginagawa ko? Meron bang mali? Ganyan. So, yun, nag-reach out ako dun sa customer, tinawagan namin, ganyan. So, medyo mahinto ulo ni sir, talagang hindi siya, wala akong magawa. So, ginawa lang namin is, tinry pa rin namin compensate. So, nagpadala kami ng refund, nagpadala pa kami ng meal, ganyan. Although, parang he's still not happy. Talagang may mga ganun, hindi natin may iwasan. Although, meron din namang cases na mabait naman si customer, naiintindihan nila, tinatanggap naman nila yung pagkakamali. Tapos, binabawi talaga namin doon sa mga Iba-iba kasi ang customer eh. Yeah. Hindi Totoo mo po. masasabi. Oo. totoo po talaga yun. Yung iba naman, yun, basta lagi lang namin kinocompensate talaga. Yun lang. Doon naman sa positive. Positive, marami. Lalo yung aming mga seniors. Kaya, yun, siguro tutuwa sila dahil kahit maliit lang kami, maliit lang ang aming negosyo, nagbibigay din talaga kami ng discounts. So, ino-honor namin yung mga senior citizen discounts. Yung iba kasi parang di nakakapagbigay. Pero kami talaga bibigay kami. Tapos, yun nga, mahilig sila sa mga seafood rice. Yun yan, kahit bawal sa kanila. Tuwan-tuwa naman yung... bawal. Masarap ang bawal. Masarap ang bawal kasi. Oo, masarap yung Sitinisin bawal lang eh. after. So, basahin natin yung ibang mga comments ka partner Andrea. Ito naman, meron tayong comments from YouTube. From Creselin C. Hello, Patok. Lagi akong nakabang sa programa ninyo. Nakaka-inspire ang mga guests nyo. Ito naman, mula naman kay EJ Perez. Wow, yan ganyan yung binibili ko kapag mabilisan lang ang kainan. Rice in a box. Oo. Kasi din tayo, ako din minsan pag nagmamadali, hyper kasi ako eh. Pag nagmamadali, gusto ko yung parang kain agad. Habang Tugo na. naglalakad. Minsan sinusubo habang ko na. lalakad, habang nag-duty. Kaya ko nga kumain yung nakasupot lang. Pinagputasan ko lang. Ganon din po Pag ako. alam mo yung may hinahabol ka na parang feeling mo kasi yung time mo kulang eh. Tsaka ngayon, nauso na rin nung nag-pandemic. Takot na yung mga tao mag-dine-in. Yes. Oo. Dami kaming customers na nasa kotse lang. Pipick up and kakain sa kotse. Oo. So, pipiknik sila sa car. So, ganon. Yun. Isa rin.
Yan, ito pa, meron pa dito si kay Clay Perez. Wow, good siya sa mga for any event kasi nakapack na. Visit ako sa website nyo. I'm very interested. Very interesting itong yung hinahanap ko. Yan. Meron ba kayong website? Wala kaming website, pero Facebook? meron, Facebook? yes, Social Facebook, media. Instagram, TikTok. TikTok. Yeah, Yan. meron na. Naka-flash po sa inyong screen. Kanin ko na may dot. Si Eto. My Mood, sabi niya, nice one, hassle-free na kasi nakapack na. Curious ako. Next. Yana Alpuerto, grabe, may Wagyu na sa rice in a box. Social, pero swak sa budget. Oo nga. Kasi di ba pag Wagyu beef, parang Japanese, social yun na. Naka-bowl pa yung Yun pinipilahan pa yun. tapos yung mga parang black, di ba? Yes po. Na tig 2,000. Oo, yun, ano. Di ba? Yung agad may isip mo pag Wagyu. Wag yun, parang, teka lang, mahal yun Wait mahal. lang. Yun nga, speaking of affordability, pwede bang i-reveal ang mga prices? Nag-start yung mga meals namin from 150 above, ganyan. So, si Wagyu, pasok siya dun sa premium na eh. So, talagang ginawa kasi namin yung menu, parang wide siya. So, meron yung parang basic, meron din yung premium, ganyan. So, since Wagyu is, syempre, mahal steak siya, dun siya papasok sa premium. So yun, swak sa budget pa rin. Si Rose Jean Antipuesto, wow ma'am, nice job po. Ganyan po talaga pagdating sa business. Hindi talaga dapat sumusuko. Fighting. Fighting. Hindi na sa business, pati sa buhay ha, mga partner. Kahit anong hirap, dapat move forward lang palagi. Success comes to those who never give up. Parang may hugot tong Rose Jean. Sino kaya ito? So yan po. Doon sa mga gusto mag-start ng negosyo, anong pwede mong tip na maibigay sa kanila? Either food ba or ibang business? Kailangan lang buo yung loob mo. Tapos, lakasan mo lang rin yung loob mo. And always pray to God. Kasi, kung wala rin guidance ni God, wala rin. For me, kailangan grounded ka eh. Hindi pwedeng, okay, nagtayo ako ng negosyo, umasenso ng konti, lalaki na rin yung ulo ko. Hindi. Kailangan grounded ka. So, I guess yun lang talaga. So, kailangan talaga, even sa negosyo, nakasentro kay God. Yes. Diba? Hindi pwedeng puro lang sarili. Oh. Kasi pag nakadepend ka sa sarili mong lakas, dun minsan, nagfi-fail. Correct. Ayan. Meron po ba kayong mga upcoming events or plans, mga projects? So, sa ngayon, ang pinaka-project namin, or ipa-project namin is yung mga store improvements dun sa aming Cainta branch. So, kailangan ng, syempre, para maging more pleasing dun sa aming mga customers. Si designer ganyan. kayo, di ba? Bilang designer na rin ako. Ganon. Oo. Tapos, yun, siguro, if God permits, ganyan, siguro baka mag-open kami for franchising kasi marami rin kaming inquiries na for franchising. So, pero planning pa yun. So, mahaba-haba pang pagpaplano. So, sa pagnenegosyo, kasama ang pagpa-planning, paghahanda, pag-aaral hanggang ngayon, di ba? Tuloy-tuloy. So, bawal ang ayaw mag-aral. Bawal ang tamad. Tamad. Kasi doon naman sa iba na, kasi nga, na-mention kanina, cum laude, IT. Oo, kasi yung iba parang, ay hindi kasi related yung course ko dun sa gusto kong Malayo. business. So, ano pwede mong, Masay sa sa kanila, kanila. maibigay na advice? Kasi di naman porke kung ano yung tinapos mo sa pag-aaral, hanggang dun ka na lang. Diba? Meron nga dyan, nagtapos ng kung ano man, hindi rin yun yung practice nila eh. So, yung kung nasan yung puso mo. So, kung ano talaga yung passion mo, kung ano yung hilig mo, yun ka, dun ka mag-grow. Yun yung i-build mo para sa sarili mo. Tapos, siguro, by the time na ma-realize mo kung, okay, ito talaga yung gusto kong gawin. Doon lang magkakaroon ng clear path to success eh. So, paano nyo po na-maintain yung work-life balance as a business owner and a leader po? Wala na po. Ano lang, time May management. time pa ba? Mamita. Wala na nga po. Time Kasi di ba, management. may business ka, may work ka rin. Opo, full-time din po yung work ko eh. Time management lang talaga. Wala ka rin naman choice eh. You have to survive. Hindi rin naman pwedeng puro ka na lang trabaho. Hindi rin naman pwedeng mag-enjoy ka na lang, magbakasyon ka na lang palagi, 'di ba? So kailangan balance palagi. And I always find time for balance
during weekends. Parang yung weekends, suspend ko kasama yung mga anak ko, ganyan. So, kasama yung pamilya ko. Ganun na lang. During weekdays, wala muna tayong usap-usap. Sa weekends na, nakaschedule. Sa weekends na lang. Hindi halatang may anak si mama. Ano pa rin, fit pa rin. Oo. Doon sa mga interesado sa inyong kanin ko, paano kayo kontakin? Saan kayo pwedeng hanapin? Paano ba yung order niyan? Like, pwede bang advance or within the day talaga? Tumatanggap po kami ng kahit ano. Advance orders, bulk orders. Mag-reach out lang po kayo sa aming Facebook page, Instagram, or TikTok, Kanin Ko Cravings. Available din po kami sa GrabFood at Foodpanda. At meron din kaming assistance ng deliveries through Lalamove at Grab. So yan mga kapartner, ang dami na nating lesson na nakuha. Sana ay magamit ninyo ito dun sa mga gusto mag-start din ng negosyo. Yes. Kasi akala ng iba pag businessman usually kasi inisip nila, relax na lang yan. May-ari ng business. Mayaman na Hihintay na yan. naman Hinga natin kita ng yan. balato. diba? Hihintay na naman Hindi yan. nila alam na, tapos yung iba din sabi nila, hawak mo yung oras mo. Pero sa base sa mga pag-uusap natin talagang, minsan wala na tayong time. Tama. Kasi doble-doble yung ginagawa. Doble-doble ang pag So, dun sa mga nagbabalak magnegosyo, mag-isip-isip kayo. Kailangan, gusto nyo talagang ginagawa ninyo para hindi kayo agad-agad susuko. Mag-aral kayo, bawal tamad. Oo. Tapos, syempre, always nandun si God sa inyong business. Kapartner Andrea, ano pa yung mga comment dyan? Basahin natin sa YouTube. Eto, may mga comment dito. Ito si Miyuki Takimoto. Good afternoon. EJ Perez. Wow, ang sarap-sarap naman yan. Meron din po ba sa Visayas? Parang wala pa. Wala pa po eh. Ang sarap pa lang. Bisaya sila. Excited. So, Si Clay Perez, ito kanina din to, sabi niya, dapat ganyan talaga, nagkakaisa ang mga empleyado. Oo. ito naman si Crescerin C. Many of us dream of starting our own business, but few actually take the leap. Hearing your story gives hope and perspective to those of us still on that journey. Thank you po for sharing. Yan. Ito naman sabi naman ni Art, so relatable daw po kayo, ma'am. And yan, ganyan talaga pag busy na sa work, minsan hindi na naaalala ang sarili, pero hindi maganda pag dire-diretso. Salamat, ma'am. Yun. Ito naman, Si Erica, Si Erica sabi niya, Vanilio. what an inspiring story naman. Shout out naman po watching live here at Quezon City. Shout out kay Erica. Oo, salamat sa inyong pakikinig at panonood. Any last message po sa ating mga viewers bago tayo magtapos? Ayan, sa mga nag-iisip na magtayo ng negosyo, ang maipapaya ko lang is always follow your heart and place God above everything else. At, ayun, magkaroon pa rin ng panahon para sa sarili. Hindi naman pwedeng puro trabaho na lang tayo or puro pagninegosyo. Kailangan alagaan pa rin ang sarili because health is wealth. Napaka-perfect. Sabi nga sa kanyang gabay sa tagumpay, passion, consistency, and culture. So yan mga kapartner, ating pong nakasama si Ces Pablo ng Kanin Ko. So kung meron kayong kwentong alam yung papatok sa isipan ng bawat Pilipino, abay, wag mong itago, kundi dapat ito'y ibahagi at ipatok na yan. At bago tayo magpaalam, laging tandaan ang sinasabi sa Proverbs 10:4. A lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ayan, ako po si ka-partner Andrea. Ako naman si ka-partner Wella. Magsalo-salo ulit tayo bukas. Sa kaparehong oras at himpilan dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Inyong napakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio Manila.